Ako ay soda. Masarap ako, oo. Pero bawat higop mo, sinu-spike ko blood sugar mo. Kumanta ka na lang ng soda, pop! Boss, ang sobrang pagkain sa akin ay masama. Mataas sa calories and unhealthy fats. Ako si Burger, lagi kang naghahanap sa akin pag gutom ka. Masarap ako, pero yung fats ko, sobrang taas. Cheese overload sa pizza? Hello, high blood pressure! Aray mo! Kapatid, siguradong pamilyar ka sa mga content na ganyan. Yung animated videos ng mga pagkaing nagsisermon tungkol sa health risks sa pagkain sa kanila. Yan ang viral artificial intelligence o AI-generated content tungkol sa unhealthy food. Talagang mapapahinto ka sa pag-scroll kapag narinig mo ang galit na AI-generated voices nila. Karaniwan niyang AI-generated sweets, fast food o street food bilang characters. Maraming netizens ang willing-willing ngayon dito. Pero, dapat nga bang paniwalaan o pakinggan ang mga babalang ito? Ayon kay Yam Lagat, isang licensed nutritionist at dietitian mula sa DepEd Health and Nutrition Unit, depende yan. May mga content na on point ang mga warning, pero meron din namang kulang sa konteksto o kaya naman hindi klaro ang impormasyon. I myself, isa rin ako sa nagko-consume ng ganong content since sobrang viral niya nga ngayon. I think may isa pa nga or dalawang type ng ganong content na na-repost ko. Kasi nga, nag-agree naman talaga ako dun sa sinabi niya. And I think siguro we can talk first sa yung good side ng mga ganitong content. Well, alam naman natin ngayon, with this day and age, yung attention span ng mga tao ngayon is very short. Hindi natin may pagkakailan na sobrang catchy sa mga ganong content. Na effective siya sa pag-relay ng information na back up sana with science. Pero yes, mayroong risk sa mga ganito. Minsan mapapasabi ako, ay, parang hindi siya tama. Minsan, kung ang creator ay gagawa ng ganitong klase ng video and then hindi talaga siya nakapag-research about it, yun naman yung downside niya. Yes, Miss Yam, I agree. Actually, yun nga, no? Talagang it's a creative way to spread information. Eh, talagang effective siya sa pag-relay ng information. Yes. Kasi pati po ako talagang natitigilan ako na, ay, ganun pala. Parang ganon. So, Yes. Ang yaman, no? Kaso, however, meron po kasing mga videos na merong certain claim na, halimbawa, pag kinain mo to, it can directly cause a serious disease. Nakalimutan ko lang kung anong pagkain yun. Sabi niya na parang, pag kinain mo ko, sisirain ko ang liver mo, yung mga ganon. Oh yes, that's true, ma'am. Meron nga ako nakita doon na kasi avocado, pag kinain mo ko, parang nagdedeposito ako ng taba sa avocado ay mayroon siyang fat content. Even though it is a fat, ang kinocontain niya ay healthy fats, which is very misleading kasi very healthy ang avocado. Bukod sa mga ganitong klaseng content, meron ding AI-generated videos na nagtuturo ng iba't ibang paraan ng pagluluto ng mga putahe. Boss! Turuan ka namin magluto ng sinigang na baboy kaya makinig ka! Ako si Bulalo. Hayaan mo lang akong kumulo. Mas masarap ako pag mainit. At merong ding AI-animated fruits and vegetables na nagsashare ng mga benepisyo nila sa katawan. Ako si Mansanas. Kailangan mo ako. May fiber at vitamins ako. Kainin mo ako! Ako si Pineapple! Tinutunaw ang mga kinakain, men! Sa dami ng AI videos online na may iba't ibang health claims, ang payo ng nutritionist, dapat pa rin mag-fact check at mag-research sa mga reliable sources para siguradong tama ang impormasyong napapanood bago ito paniwalaan. Importante rin ang pagkonsulta sa mga doktor o eksperto para mabigyan ng health tips na angkop sa personal na kondisyon ng kalusugan. Nutrition is not a one-size-fits-all approach sa mga tao. Lahat tayo may different na nutrition needs. Kailangan natin siyang i-tweak according sa needs and sa health ng isang individual. It shouldn't stop lang sa pagkapanood mo. Meron tayong kalayaan to fact-check and to verify. And once na ma-verify natin to, galing siya sa credible na source or sa credible na professional about this topic.